So, without further ado, let's welcome Rev Cleo Rojas. Itaas natin ang kamay at tayo magbinediksyon na. Sino po dito ang excited? Excited ng umuwi. Hindi dahil siya'y sawa na sa lugar na ito, kundi pamula nung 19, 20, until now, siya'y gigil na sa lahat ng mga teachings, sa lahat ng mga message na itinuro ni Pastor Gio, ni na Pastora Sabjil, ni na Rev Edwin, ni na Rev Marcel. Gigil na siya at sinabing, gusto ko nang umuwi dahil gusto ko nang i-apply ang mga mensahe ng Diyos na tinanggap ko sa aking buhay. Habang nakikinig ka from day 1 up to now, your spirit, your soul, your heart have been revolutionized at sinasabi mong, may gagawin si Lord sa buhay ko, hindi ako papayag na ang salita ng Diyos na aking tinanggap sa lugar na ito ay mawawala ng kabuluhan sapagkat ang sabi ng Diyos, walang salita niya na kanyang inirelease na babalik ng walang bunga. Ang mensahe na ibinigay sa akin, mga kapatid, ay apostolic revolution. Sino dito ang magsasabi na hindi siya mananahimik sa kanyang bayan, kundi siya'y titindig at kanyang ipagsisigawan na ang kanyang Diyos ay buhay? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, now is the time to wake up, to fulfill your mission in life. Sino ditong excited sa gagawin ni Lord? Naalala ko yung isa pong foreigner. Siya po ay sumakay ng bus papunta po sa Pampanga, sa Macabebe, Pampanga. Traffic ho. Kasi meron niya tahong rally doon sa Macabebe, Pampanga. Excited nang pumunta doon sa Macabebe yung foreigner. Kaya lang po yung na-traffic. Ay di nainip ho yung foreigner. Sa kanyang pagkainip, sabi niya dun sa konduktor, "Hey Joe, how long to make a baby?" Kumbaga sa Batangas, yung konduktor ay hindi na-English. Hindi na-English. Hindi kumikibo. Ngumingiti lang. Inulit ng foreigner. Sabi ng foreigner, "Hey Joe, how long to make a baby?" Hindi nagsasalita ho yung konduktor. Nainis na ho yung foreigner. Sumigaw, "Hey Joe, how long to make a baby?" Nagalit yung konduktor. "Hey, don't shout to me, ha? I know what you're saying. You asked me how long? 9 months to make a baby." Kaya kayong 15, 9 months to make a baby. Ako ay naniniwala, mga kapatid, maraming mga apostol ang isisilang sa JA1 Church. Buksan po natin ang Luke chapter 22 verse 35 hanggang 36. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po ng Panginoon, pagkatapos niya pong mangaral at pagsisirmunan ng kanyang mga alagad, ano po ang sabi? Tinanong niya yung kanyang mga disciples at ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesus? "Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, bag, Louis Vuitton o sandalyas, kinulang ba kayo?" Anong sagot? Anong sabi ng mga apostol? Sabi ni Lord, nang suguin ko kayo na wala kayong dalang bag, wala kayong dalang sandalyas. Kasi ang Panginoon, nung sinugo niya ang kanyang mga disciples, doon sa Luke chapter 10, 3-4, sabi, huwag daw kayong magdadala ng lukbutan at supot. Alam niyo po kung bakit? Hindi pinagdadala yung mga disciple ng lukbutan at supot. Dahil ayaw ni Lord na mamroblema pa yung mga disipulo sa pagbibitbit. Ayaw ni Lord na sila ay madistract
dapat sila ay nakapokus lang doon sa ipinapagawa ni Lord. Yun ang una. Pangalawa, ito ang gustong ipahiwatig sa atin ng Lord. Hindi mo na kinakailangan magdala ng bag, lukbutan at supot, at pati pera. Dahil doon sa lugar na pupuntahan mo, provided na lahat ang kailangan mo. Kaya yung mga naandito, na kayo po ay hanggang ngayon, ay nakadepende dito sa ating mother church, para ang inyo pong mga pangailangan ay matugunan. At kayo po ay china-challenge ni Bishop. Aba kapatid, ay kinakailangan mong ikaw patunayan mong tinawag ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyo, kasi sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. If you are moving in the apostolic anointing, you will lack nothing. If you are moving in the apostolic anointing, I am telling you, you will lack nothing. Tatanungin ko po kayo, alin ang mas madali? Ang mag-igib o sumalok sa balon? Sa totoo lang, kung nando sa Sulu, pupunta ka pa dito para kumuha ng kung ano man. Bago ka uuwi, magastos pa. I am telling you, mga pastor, hindi po ito isang pang-api. Kundi ito'y sinasabi ko po sa inyo, if you're moving in the apostolic, pag pinadala ka sa lugar kung saang bayan ka nandoon, I am telling you, mayroong balon na binuksan si Lord sa lugar na yon na kayang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng simbahan mo from day one until the very end of the age. May balon na itinalaga ang Diyos sa bawat satellite churches na binubuksan niya para sa JA1. Ang kailangan lamang ay hukayin mo yung balon at si Lord ay magpapabukal ng walang katapusang bukal sa ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kanino kaya yon? Sabihin mo sa iyong katabi, open your eyes, may balon na binuksan ng Diyos sa simbahan mo. Alam niyo po mga kapatid, doon po sa Genesis, chapter 21, verse 19, ang story po noon mga kapatid, si Hagar ay nag-self-operating. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matatakot ha, pag sabi ni Bishop na ikay mag-self-operating. Basahin niyo yun. Si Hagar ay kumalas sa poder ni Abraham. At siya po ay naglalakad sa ilang, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang ginawa niya ay siya ay naupo na lang, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na kaming pagkain. Alam mo, nag-pray po si Hagar. And the Lord opened her eyes. At nung mabuksan ang kanyang paningin, nakita niya ang balon sa harapan niya. Kapatid, kung ang church mo kinakapos, kung ang church mo nagigipit, mag-pray ka lang, mayroong balon sa harapan mo, sumalo ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, ang Diyos ay nagbubukas ng mga balon sa church natin. Panahon na para sumalok tayo sa mga balon na binuksan ng Diyos. Salok na salok. Sabihin mo sa iyong katabi, salok na! Now, listen. Listen, makinig kayo. Eto ngayon, nung ang Panginoong Yesus ay malapit nang matapos yung kanyang misyon, konting oras na lang, flight na si Jesus to the cross of Calvary. Sinel group niya yung kanyang 12 disipulo at tinanong, sabi, nang subguin ko kayo nang walang dalang lalagyan ng pera o bago sandalyas, kinulang ba kayo? Kayong mga pastor ay pinunta sa iba't ibang probinsya,
Sa mga bayan-bayan at barangay, ang tanong, nung subuhin ka ni Bishop, sa lugar na yaw na pinuntahan mo, kinulang ba kayo? Lumaki nga ang mga bilbil ninyo, parang rice terraces na ganyan. Yung iba nga, pag uuwi, may Sharon pa Sharon. Alam niyo yung Sharon? Pag sobra na yung handa balutin mo ako. Those who are moving in the apostolic anointing will lack nothing. Tapos na, closing prayer na tayo. Ito yung pangalawa, kapatid. Sabi sa verse 35, wow, sabihin natin, wow! Sinabi niya, subalit ngayon. Kailan? Kailan? Sabi ni Lord, subalit ngayon. Kung may bag kayo na Louis Vuitton na lalagyan ng pera, dalahin na ninyo. Sabihin mo sa iyong katabi, panahon na para tayo ay magkaroon ng malaking sisidlan. Bakit? Sapagat may malaking ibibigay si Lord. Kanino kaya yun? Sino ditong naniniwala ngayong taong ito may malaking ibibigay sa kanya si Lord? Tanggapin niyo! Sabihin mo sa 5 tao, akin yan! Sabihin mo sa senior pastor mo, Pastor! Lakihan natin ang vision! Huwag 100 square meter lang! The revolution has begun. God bless you. Panambak din yan. Now listen. Look at the verse. Basahin natin yung kasunod. Ang sino mang walang tabak. Sino dito ang naniniwala na siya'y sundalo ng Diyos? Who among us here believe that he or she is a warrior, is a soldier of God? Pakitaas nga ng Bible nyo. I am telling you, kung wala kang Bible at meron kang cellphone, ibenta mo na yung iPhone mo, bumili ka ng Bible. Ang sino mang walang tabak, sino walang tabak? Tatabakin ko. I believe Jesus is not talking about the carnal sword. Because Paul says in 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for my weapon of warfare is not carnal. Noong pong August, I think 24, 1896, ang mga Pilipino noong araw ay naging alipin po ng mga Kastila sa loob ng 300 taon. Try to imagine, ang bansang Israel, 430 years. Tayo malapit-lapit na Tayo ay naging alipin ng mga Espanyol. Alipin yung kanilang ugali, yung kanilang kultura, pati yung kanilang Diyos-Diyosan. In-embrace ng mga Pilipino. Hanggang sa mga Pilipino yung mali ay naging tama na para sa kanila. Pero alam niyo po mga kapatid, noong pong August 24, I think 24 or 23, 1896, meron pong isang lalaki na nagkaroon ng passion sa kanyang puso na hindi pumayag na habang panahon na lang na magiging alipin tayo ng mga Espanyol na ito at ng kanilang mga maling paniniwala at ng kanilang maling doktrina at ang kanilang mga maling gawi.
Kaya pinulong niya ang lahat ng mga leader na matatapang. Si Andres Bonifacio, aputol, aulo, hindi atakbo. Alabas offering box, atakbo alayo. Alam niyo po mga kapatid, noong oras na yon, nagsimula ang revolusyon ng ilang taon at natapos noong June 12, 1998. Tapos, yun na. Nakalaya na ang bansang Pilipinas at tayo ay ipinahayag ang ating kasarinlan. Kaya merong Independence Day. Now, what is the point here? Mula sa pagkaalipin ng hindi pagdideliverance, mula sa pagkaalipin ng limited na pangangaral ng salita ng Diyos, ang ating bishop ay binagyan ng Diyos ng revelation. Why? Because it is impossible to succeed in any revolution without revelation. Parang Jeremiah, na kapag ang salita ng Diyos ay kanyang kinikimkim at itinatago, ito'y parang apoy na sumasambulat sa kanya. Kaya naman mga kapatid, noong December 20, 1998, si Bishop ay nakasuot ng guhit-guhit na baitaas. Alas 9, nagpahayag na siya ay tinawag ng Diyos sa isang tawag upang palaganapin ang inner healing and deliverance. Maraming tumanggi. Maraming nagtaas ng kilay. Maraming hindi naniwala. Pero ako isa sa naniwala o makita ko sa stage. At kumanta kami ng, we are one with anointed one. We are one. I am telling you, December 20, 1998, the revolution, apostolic revolution, has begun. At nakita ko, revolution after revolution after revolution, walang katapusan. Noong araw, ang mga deliverance noon, it takes 5 hours para palayasin ang duwindi. Duwindi pa lang yon, isang duwindi. Hanggang sa nakita namin, padali ng padali, kapatid, ang ginagawa ng Diyos, pabilis ng pabilis. Sabi ng mga kalaban sa revolusyon, ang JA1, hindi tatagal yan ng isang buwan. Wala na yan. Aba, ay lumampas na ng isang buwan. 2 buwan, 3 buwan. Sabi ng mga kalaban sa revolusyon, hindi tatagal ang 1 year. Pag taon-taon ng 1 year, wala na yan. Tapos na ang revolusyon. Pero nakita po natin mga kapatid, walang patid ang revolusyon na ginagawa. Yung 2003, I think, hindi ako nagkakamali, 2003, 2004, grabe po ang pour out, doon nag-start ang revolusyon sa pagbibigay. Tama. At nakita ko mga kapatid, hindi natapos until now. Alam niyo po, signs and wonders, yan po ay manifestation lang ng apostolic move. The main goal of the apostolic movement or the apostolic revolution is this: to turn the world upside down. Sino ditong sasali sa revolusyon? Kayo na mga kasali sa revolusyon na ito. Hindi paglaban sa gobyernong physical. We are not wrestle against flesh and blood. Kapatid, we will turn the world upside down. Sinong sasama dito? Ang mga apostolic
people pala tawag sa kanila noon. They are a world changer. Sabihin natin, world changer. Kayo mga nanonood sa online, i-comment down below, sabihin po ninyo, I am a world changer. Acts chapter 17 verse 6. Ano ang sabi sa kanila ng mga tao? Kahit saan sila pumunta, laging may converts, laging may tumatanggap kay Jesus, laging may manifestation ng healing, mayroong power, mayroong church na nabubuksan. Yung mga taong hindi maayos ang buhay, naayos ang buhay. Yung mga taong ang buhay nila walang direksyon, naayos. Alam niyo po, sabi po sa kanila, nung mga tao sa paligid nila, these men who have turned the world upside down have come here also. Now, di nyo ba napapansin? Pastor Edwin, Rev Edwin, pag magmi-minister ka, sasabihin sa iyo ng mga demonyo, kayo na naman! Kapatid, huwag mong babasta-bastahin ang tawag sa iyo ng Diyos. You are not an ordinary people or Christian. You are a world changer. Ang mundong wala ng pag-asa. Kung mababago pa sila, nakakakita sila ng liwanag sa church na ito, pati mga kaluluwa. Now, mga kapatid, I will share to you 4 things, the truth behind the apostolic revolution. What are the truths behind the apostolic revolution? Bibilisan ko na. Number 1, the apostolic revolution is mandated by heaven. So, walang ibang nag-utos nito. Hindi ang presidente natin, hindi ang mayor, o hindi ang ating bishop. Ang ating Diyos Ama sa langit. Naalala niyo ba one time si Jesus nangangaral sa templo? Kinausap siya ng mga Pariseyo, mga teachers of the law. Sa kaninong pangalan mo ginagawa yan? Sino ang nagbigay sa iyo ng authority? Nabasa niyo ba yon? Sino ang nagbigay sa iyo ng utos para gawin lahat? Para gawin ang mga bagay na yan. Anong sabi ni Jesus, yung balik na tanong ni Jesus? Tatanungin ko rin kayo. Sino ang nagbigay ng mandate kay John the Baptist para mag-baptize? Now, itong ginagawa nating ito mga kapatid, ay dahil lang sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Kaya natin ito ginagawa. Bakit? Sapagkat kung itong ginagawa natin ay utos lamang at turo ng tao, madali tayong mapapagod at madali tayong magsasawa. One time si Jesus po ay pumunta sa mountain, hapon yun, sa Lucas chapter 6 verse 12 and 13. Siya po ay pumunta doon, nag-overnight prayer siya. At pagkagising niya ng umaga, siyempre tumulog ng konti, tapos gumising. Anong sabi ng Bible? Jesus was called His disciples, and from them, He called what? He chose what? 12 apostles. Now, listen. All apostles are disciples. Amen? But not all disciples are apostles. Malinaw? Pero huwag kang mag-alala. Dahil ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ng Diyos sa malaki. Kagaya ng patotoo ng ating bishop, nag-umpisa sa pagpapabarbecue, hanggang sa pagbubuhat ng silya, hanggang sa pagtulog sa folding bed na biyak ang likod, hanggang sa kwarto ngayong di remote. Ang sabi ng Bible, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Ay kung yung 3 pa lang na pinapaalagaan sa iyo, napapabayaan mo pa. Yung pagiging apostol pa kaya? Are you following me? Apostolic revolution is mandated by heaven. Kaya, nung ang Panginoong Yesus ay aakyat na sa langit, di ba sabi, tinawag niya yung kanyang mga apostol. Matthew 28 verse 18 to 19, kabisado na natin yan. Go, therefore, into all nation, and what?
preach the good news, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey what I have commanded you to do. At ang sabi po dito ay ganito, I will go with you until the end of the age. Kaya kapag ang ginagawa mo ay ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo, sasamahan ka ng Panginoon kahit anong mangyari. Now, ito yung pangalawa. Pangalawa, the apostolic revolution is inspired by heaven. Meron pong mga revolusyon sa buong daigdig na inspired by pride. Naalis sila sa kalang church at gusto nilang magtayo ng bagong church kasi gusto nilang patunayan doon sa leader o sa pastor ng church na yon na kaya din nila. I'm telling you, hindi magsasucceed yung ganyang church. Yung alis ako sa JA1, papatunayan kong mas maganda ang aking administration kay Bishop Art. Nananaginip ka, kapatid. Yon, nangyayari sa kanila yon dahil, una, may sinabi ang Diyos sa kanila. Ang apostolic revolution is inspired by heaven. Naalala niyo sabi ni Jesus, kausap niya mga alagad niya, yung malapit na sa airport, pa-flight na si Jesus sa palangit. Sabi niya, Lord, kailan po ba itatatag ang kaharian ng Israel? Sabi naman ni Jesus, hintayin niyo muna ang ang pinangako ng Ama. Binautismuhan kayo sa bautismo ni Juan, pero hindi na magtatagal, babautismuhan kayo sa apoy. Sino ditong na-water baptized na? Sino naman dito yung nabaptize ng Holy Spirit? Kung nabaptize ka na ng water at hindi ka pa nabaptize ng Holy Spirit, ikaw ay Kristiyanong lamigin. Kita niyo mga binabaptize, akin ng tulya. Kaya kung ang bautismo mo ay hanggang doon lang sa baptism of water, lamigin ka pa. Madali mo pang maididinay si Jesus, kulang pa yon. Pero hindi na magtatagal. Babautismohan kayo sa apoy. At sabi sa verse 8 ng Acts chapter 1, and you will become my witness sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kasulok-sulukan ng daigdig. Kapatid, kapag ikaw ay na-inspired ng Holy Spirit, no amount of persecution or obstacle can stop you to fulfill your apostolic mission. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 15 hanggang 17, yung iba may nangangaral sila dahil ang inggit sila. Yung iba nangangaral dahil sa masasamang hangarin. Yung iba naman para lang ako i-offend. Pero may nangangaral din ng tapat ang hangarin. Ano ang nagtutulak sa iyo para gawin ang ginagawa mo ngayong oras na ito? Ano ang nagtutulak sa iyo? Sino ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? Bakit ka lalaban sa pagkapresidente? Bakit ka lalaban sa pagkabarangay tanod? Dahil ayaw mo lamang lumuklok yung kapitbahay? O dahil merong pinapagawa sa iyo si Lord? Ikaw ay na-inspired ng Holy Spirit at ng mga rhema words na iyong natatanggap sa Kanya. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang isa po palang taong inspired ng Lord through the power of the Holy Spirit, makakatagal ka sa anumang mga persecution at sa anumang mga opposition na kakaharapin mo sa iyong buhay. Hindi madali ang mga problema na kakaharapin if you have an apostolic calling. But I am telling you, sapat na ang kapangyarihan ng Espiritu para makasurvive ka at mag-thrive ka sa lahat ng klase ng mga pagsubok na kakaharapin mo sa iyong buhay. Nagngingit-ngit at galit na galit ang mga pariseyo, ang mga iskriba, dahil ang mga apostol ay nakakagawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus. At sila'y isip ng paraan paano sila mapapahinto. Kapatid, if you're inspired by the Holy Spirit, walang sino mang makapagpapahinto. Parang yung nangingisay doon sa itaas. Bangon na sister. Walang mapagpahinto eh. Meron pong isa nung iginagalang na teacher of the law na ang pangalan niya po ay si Gamaliel.
Pag binasa niyo po yung kanya pong sulat, sabi niya, mga kababayan, maghunos dili kayo. Isang araw lamang ay merong lumitaw na ang pangalan ay Teodas. Nag-start ng revolusyon at nakaakit siya ng 400. At nung mawala si Teodas, natodas. Nawala ang kilusan. Kita ninyo, kapag ka ang ginagawa mo, hindi ipinapagawa ng Diyos, walang mangyayari. At nung isang araw lang, sabi niya, meron ding nag-arise nung panahon ng census at nakahikayat din siya ng maraming mga tagasunod. Nagrevolusyon sila. Nung mapatay yung leader, mawala. Nawala na rin ang kilusan. Pero ang mga taong ito, huwag niyo silang pigilan, huwag niyo silang sansalain. Kung ang pagpupursige nila ay sa tao, walang mangyayari sa mga yan. Pero kung ang ginagawa nila ay sa Diyos at para sa Diyos, mahirap kalabanin ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahirap kalabanin si Lord. Alam niyo po, when the apostolic revolution has begun, huwag kang mag-o-oppose. Mag-flow ka na lang kahit hindi mo naiintindihan yung vision ni Pastor. Mag-flow ka lang, huwag kang mag-o-oppose. Bakit? Magigiba ka pag ikaw ay nag-oppose. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ayaw mong magiba, kung hindi mo naiintindihan ang vision, mag-amen ka na lang. Then later on, ipapaunawa yan sa iyo ni Lord. Ipakita mo yung verse na ito. Ha? John chapter 12 verse 19. Yung mga Pariseo, mga eskriba, ginawa na nila ang lahat ng paninira kay Jesus. Friend of a sinner, possess ng demonyo, tulisan, kung ano-ano na ang mga ibinato kay Jesus. Pero si Jesus ay hindi natinag ng anumang mga oposisyon. Because He is the founder of the apostolic revolution. Jesus is the founder of the apostolic revolution. Alam niyo po ang sabi, ang ganda niyan sa Tagalog. Grabe. Nung si Jesus ay pumunta doon sa templo, yung mga tao nagdagsaan sa caravan ni Jesus. Nagwawagayway ng mga panyo at ng mga palaspas. Samantalang yung mga nag-oppose sa apostolic revolution, basahin ninyo. Sabi nila, walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa Kanya ang lahat. Wow, sa apostolic revolution, kahit sabihin kanyang kulto, kung ano-ano, kapatid, waibek yun. Bakit? The apostolic revolution is like a whirlwind. Lahat ng tatamaan nito, magigiba. Lahat ng taong tatamaan nito, mababago ang buhay. Uunlad. The apostolic revolution will change a culture, not only a family, the system. Yun ang ginagawa ng apostolic revolution. Kaya noong araw, hindi ko naiintindihan yung sinasabi ni Bishop pag minimit yung pastor. Guys, babaguhin natin ang doktrina sa buong mundo. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi ni Bishop. Babaguhin ang doktrina sa buong mundo. Kapatid, kung wala kang apostolic anointing and apostolic discernment, iisipin mong mayabang yung nagsasalita. Hallelujah. Ngayon ko naiintindihan that the goal of the apostolic anointing and calling is to turn the world upside down. Mabago ang mababago, pero ang ayaw magpabago, patay. Tingnan ninyo si Ananias at si Sapira. Ayaw magpabago. Ayaw. Ala, hindi. Ako yung magbibigay yung bukal sa loob. Kung ano yung nasa sa puso. Ayun. Patay. Now, pangilan na. Yung una, ang apostolic revolution pala is mandated by heaven, inspired by heaven. And the apostolic revolution, nakita po, is backed up by heaven. Alam niyo po yung mga pumapatay, yung mga gunman, patalalakas na gumawa ng mga ganong bagay. Yung mga pusher, bakit lantaran sila pag gumagawa ng masama? Kasi,
behind of those things, meron silang backer. Gayon din naman, sa ating mga JA1 na may ipinapagawa ang Lord, huwag kang matakot. Nung inutusan ng Panginoon ang kanyang mga apostol, ito ang sabi, I have given you the authority to trample the snake and the scorpion. Nothing shall by any means hurt you. Luke chapter 10, verse 19. Nothing shall by any means hurt you. Even coronavirus cannot hurt you. If you are walking in your apostolic calling. One time si Paul ay, dahil sa kanyang kaapuyan na gusto niya pati daw po yung tanikala, na kanyang nakatanikala sa kanya, gusto niyang ma-born again. Ganon siya kaapoy. Pinagbantaan siya. Minsan isinasakay siya sa basket para lang siya maka-eskapo. Kinausap siya ng Lord through dreams. Sa Acts chapter 18, verse 9 and 10. Ang sabi ng Lord sa kanya, Paul, huwag kang madi-discourage, huwag kang matatakot. Kahit anong mangyari, huwag kang titigil. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit anong mangyari, huwag kang titigil. Buti na lang, ang ating bishop, kahit anong nangyari, hindi tumigil. At ito ngayon ang bunga ng kanyang pagpapatuloy. Kahit anong mangyari, huwag kang titigil. Ano sabi ng verse 10? Sapagkat ako ay sumasayo. Di ba sabi? Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasayo, hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod. Babakabang ka ni Lord, kahit anong mangyari, poproteksyonan ka niya. Naalala ko nung bago pa ako dyan sa Pangasinan. Nagkukrusid kami doon, may lasing. Lasing, nanggugulo. Nagsasalita ng Pangasinan. Buti na lang, hindi ko naintindihan. Nabato ko sana ng mic yun. Minumura ako. Pero diretso pa rin ako, hindi ako tumigil. Tapos may nagpauwi na doon, pinauwi na yung lasing. Tapos nakalimutan ko na yung nangyari nung nangyari. After 1 week, yung pong pastor natin sa lugar na yon ay may sinabi sa akin, Pastor, alam mo ba yung nung crusade tayo, saan? Doon sa lugar namin. Di ba may mga nagmura-mura sa iyo na lasing? O ano nangyari? Kinuha na ni Lord. In Jesus' name. Hindi ho ako naging masaya. Pero pinatunayan lang ng Panginoon, those who will bless you will be blessed. But those who will curse you, sigurado may kalalagyan. Kaya nangyari yan kay Jacob, nangyari yan kay Isaac. Di ba nung silaban, pagtatangkaan, hoy, nagsalita si Lord. Lingkod ko yan. Touch not my anointed. May backup ka ng langit. Saan ka man pumunta? Basta ikaw ay nasa umbrella ng apostolic ministry. Kahit kamatayan, kahit sakit, kahit aksidente, malalampasan mo lahat yan. Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 11 hanggang 13. Nasubukan ko magutom, nasubukan ko na palutang-lutang sa dagat, walang makain, walang pera. Pero lahat yon na-overcome ko, napagwagian ko. Because I can do all things through Christ who give me strength. Tinuklaw na ng ahas, buhay pa rin. Akala ng mga yan, mamamatay na yan. Naalala ko nung si Bishop, yung parang gayong nakalagay sa liig. Nako, kung laitin, hindi alam, nung mga kalaban sa revolusyon, yan, nabibilang na ang araw niyan. Ganun nung sila magsalita. Ang napansin ko, sila pa ang nauna. Sabihin mo sa iyong katabi, babakabang ka ng langit. If you are moving in the apostolic anointing. Ito na yung last. Apostolic revolution is funded by heaven. Yung pong mga gera, yung pong mga terrorism, bakit hindi masugpo-sugpo ng gobyerno yung mga yan? Sandali naman tirisin ng mga yan. Minsan, dami nilang mga pasabog. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Dahil merong nagsusupport sa mga yan. Tanggalin niyo yung mga nagpupundo sa mga nagraraling yan. Tapos na yan. Hindi tatagal yan. Kalahating araw pa lang, hindi tatagal sa init yan. Wala na.
Pero bakit hanggang ngayon nag-i-exist pa rin sila? Kasi panded yang mga yan. Naniniwala kayo? Pati yung mga tumatakbong mga panggulo. Bakit sila alam ng kulelat pero tuloy pa rin? Kasi behind sa kanilang pagtakbo, pinunduhan yung mga yan. Naniniwala kayo? Kung sa mundo, para umikot at sumulong ang makinarya, may nagpupundo. Ako'y naniniwala sa Apostolic Revolution. Ang ating supporter at ang nagpupundo sa ating kilusan ay ang ating Diyos sa langit na may-ari ng lupa. At ang sabi, silver and gold are mine. Now, listen. Ito na, malapit ako matapos. Gusto niyo na umuwi? How long? Ito. Noong si Jesus po ay magsimula na ng pagli-lay down ng foundation ng Apostolic Revolution. Kasi ipapakita niya sa mga disciple, ganito ang gagawin niyo ha. Ito. Nilibot niya ang mga bayan-bayan at sinamahan siya ng mga disipulo. Pati si Maria Magdalena na mayroong 7 demonyo na sumapi sa kanya. Basahin niyo yung Lucas chapter 8 verse 1-3. Basahin niyo, ikukwento ko lang. Mula daw sa kanya ay merong 7 demonyong pinaalis. Alam niyo po mga kapatid, totoo talaga, when the devil come out, the blessing will come in. Kaya nagpapadeliverance, na lagi na lamang kung ilang beses mo ng mga dineliverance, huwag kang mawala ng pag-asa. Si Jesus po, matapos palayasin ng demonyo si Maria Magdalena, nag-support sa revolusyon na sinimula ng ating Panginoon. Naalala ko noon po kasi kami nagbabayad kami 100,000 monthly. Pinoproblema ko lagi kung saan kami kukuha. Napukulang pa ng mga 20,000 pa yung time na yon na nangangailangan kami. Diyos ko po, maawain. Tulungan niyo naman kami. Hindi ko po alam kung saan kukuha ng ibabayad. Tapos may nag-message kung pwede daw magpa-schedule ng deliverance. Tapos sige. 2, magkumare. Minister ko, to make long story short, kinulam lamang pala, padoktor ng padoktor, paano, laki na nagastos. Yung nangkulam doon sa magkumare, 1 tao lang. Pagkatapos, gumaling ng instant, maya-maya, may inabot na makapal. Ano ito? Para saan ho ito? Pagbukas ko, 10,000 pesos. Sabi ko, Lord, 2 yung aking pinalaya, 2 yung tiniliverance ka. Kulang pa ng 1 slot. Nung gabi, tutulog na kami. Mabuti na lamang nakapagbukas ako ng cellphone. At sabi, Pastor, ano ba ang iyong number ng GCash? At patadala kita ng cash. Pagpasensyahan mo na. Itong aking nakayanan. Wala akong problema. Magkano ho ba? 10,000 ko. Praise God. Bayad na ang 1 buwan. May Maria Magdalena na ipapadala ang Diyos sa church ninyo. Ikaw naman, huwag mong pagalitan. Ay, lagi ka na lang i-minister. Bawat minister, 10,000. The point is this, hindi naman ako nanghihingi. Wala silang alam about my problem. Hindi ko nga sinasabi sa kanila Bakit? Hindi pa nga nila nakompleto yung pledge nila Pero kapag back up ka ng langit, all things you need are provided. Basahin ninyo yung next verse. Tingnan ninyo yung next verse pa. Sabi doon, si Juana na asawa ni Cusa, katiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba. Hallelujah, idinideklara ko
may mga Juana at mga Susana na ipapadala ang Diyos sa inyo. Sabihin mo, Pastor, huwag kang matakot mag-celebrating. Maraming Maria Magdalena at Juana at Kusa ang magkukusa. Basahin niyo yung kahuli-hulihan. Sabi daw, marami pang iba at marami pa daw iba. Sabi, sarili nilang pera ang kanilang ginagastos para sa pangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. I am telling you, may hinanda ng Diyos para magtustos ng kanyang misyon. Yung mga magpo-full time dito na nagdadalawang isip pa, huwag kang matakot. We are the living testimony. Mas magandang magpastor ngayon sa panahong ito kaysa nung una-unang kami. Bakit? Dahil kokopyahin nyo lang ang ginawa ng Diyos kay Pastor Ito, kay Bishop, kay Rev. Edwin. Sa Bawan. Sabihin mo sa iyong katabi, kokopya ka na lang. Minsan, yung mga disciples, ang sabi nila kay Jesus, doon po sa Mark chapter 10, Lord, tingnan ninyo iniwanan namin ang lahat para lang sa revolusyong hindi namin alam kung saan makakarating ito. Ano naman ang para sa amin? Ano sabi ni Jesus sa verse 29 ng Mark chapter 10? Tandaan ninyo, walang taong nag-iwan ng pamilya, nag-sacrifice para sa family niya, iniwan ang tindahan, iniwan ang boyfriend, at hindi na magkaka-boyfriend. In Jesus' name. Tinaniman ko yung pastor kanina, na hindi tatanggap ng 100-fold in this time. Sabihin mo sa iyong katabi, 100-fold, kailan? On this time. Sabihin mo sa iyong katabi, 100% ang darating sa iyo. Ito kayo pong mga nandyan na hindi pa ito nangyayari sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil may verse 31. Basahin yung verse 31. Basahin nga natin. But many who are first will be the last. And the last will be the first. Now, listen. Huwag kang ma-discourage kung mayroong first at ikaw ay last, o kung mayroong last, siya first. Hindi na importante yon. Basta ang mahalaga, tatanggap ka. Sabihin mo sa iyong katabi, kasunod na ka! Pinatunayan ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa Acts chapter 4 verse 33, basahin ninyo. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na kapatid, kung may problema, may pagsubok, patuloy lang. Kung may problema, persecution, sinasabihan ka ng kung ano-ano, tuloy lang, patuloy ka lang sa papatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit? Tandaan mo, mayroong bubuhos sa pamilya mo, sa church mo, sa ministry mo. Hallelujah! Totoo ang sabi ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, tatanggap ka ng 100 ibayo ng pagpapala na ipinangako ng Diyos. Kanino yan? Doon sa Acts chapter 4 verse 36, Joseph, a Levite from Cyprus. Sa apostolic season pala ito. Yung maraming lupa, dahil sa sobrang dami nilang properties, i-dispose na nila yan. At yung mga walang lupa, sila ang bibili. Di ba nagbenta? O kung nagbenta, may bibili. Ang napansin ko, there's another wave of revolution sa JA1 Church. Bilihan ng lupa ay pandemic. Patayuan ng building crisis. Hallelujah! The apostolic revolution is ongoing. Kahit pandemic, walang makapipigil sa revolusyong ito. At yan palang pagtatanim ay noon pa. He brought the money and put it at the apostles' feet. Wala pa kasing offering box noon
Nakuha po ba ninyo mga kapatid? Same anointing, same outpouring, yung nangyayari sa Book of Acts, kinokopya lang natin. If you are moving in the apostolic anointing, tayo ang extension ng Book of Acts. Kaya pala, sinabi ng Lord, balikan uli natin yung kanina, kaya pala, sinabi ng Lord sa Lucas, chapter 22, verse 36. Basahin ninyo. Ngayon, kung kayo'y may bag na lalagyan ng pera, bakit? Nagets niya? Nagets niya? Eh, alam ka pa namang nandyan lang sa lupa. Di ilalagay mo sa bag. At ibili mo ng lupa. ng church. Are you excited? Ang wala daw, tabak. Ang sabi, ay bumili ng tabak. Sino dito ang titindig? Hahawakan ng kanyang tabak at sasali sa Apostolic Revolution. Hindi tayo papayag na walang mangyayari. Puputulin natin ang ulo ng mga demonyo. Puputulin natin ang mga gawa ng kaaway. Sinong pumunta dito sa camp na ito, sa summit, para maghasa ng tabak? Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ang tabak laging inihahasa. Pag hindi mo yan inihasa, siya ba kay mami makapanggahasa? Nag-share ka ng gospel doon sa unbeliever. Mahal ka ni Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him shall not perish, but have everlasting life. Genesis 3:16. Ano yan? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, pumupurol ka na. Sabi nga po sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Malakay threaten. na-threaten sa Malakay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, pumupurol ka na. Pag matalas ka, kahit wala kang dalang Bible, you can spark a revolution. Tatanggap ito kay Lord. Tatanggap ito kay Lord. Kahit wala kang PowerPoint, basta meron kang power. Hallelujah. Bahala na si Lord sa point. Ang walang tabak ay bumili ng tabak. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang hahayo ng walang tabak. Paggising mo sa umaga, nagbuksas ka ng Bible, kapatid, yan ay tabak. Nakinig ka dito, pamula umaga hanggang hapon, kapatid, take it, yan ay tabak. Si David, alam niyo kung paano nag-i-start ang Apostolic Revolution? Ang Israel, 40 days na sila po ay nilalait ni Goliath. Walang gumagalaw, walang kumikubo, lahat sila takot. Pero mayroong inspired ng langit, siya po ay mandated by heaven, back up by heaven. Di ba sinabi? Iniingatan sa mga leon ang humarap sa higante. Bata pa siya nun eh. Sanay na sanay gumamit ng slingshot. Kahit pikit yan, kaya niyang patamaan ang kanyang slingshot ang kahit nagahibla ng buhok na target. Ganon siya ka-sharpshooter. Now, here is the point. Gusto kong makuha niyo yung revelation dito. Pero, right after na mapatumba niya si Goliath sa pamamagitan ng slingshot, David throw down
his slingshot and take the sword of Goliath and cut the head of the giant. Kapatid, now it's the time. Sa apostolic season, Bawal dito ang bata. Batang isip. Pabebe. Tirador! Matampuhin! Tirador! Pero ang matured, hindi na tirador ang ginagamit. Sword, we will arise and shine to slay every giant. tumayo kayo. Sabi ni Bishop Perdi kahapon, ako'y nakikinig, nandun ako sa purgatorio. I will share to you the five blessing of the Passover. At kinausap ako ng Diyos na meron pang pang-anim. Hinihintay ko na sabihin ni Bishop Perdi yung pang-anim na blessing ng Passover. Hindi sinabi. Sabi ko, hallelujah. Titirahin ko yung bukas. Ito, saluhin niyo. Tabak ito, tabak. Exodus, magbasahan na lang tayo, basahan. At itinaboy na rin sila ng mga Ehipsyo. Pasyon pala yung pasyon. Tapos na mahal araw. Sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat. Pag di pa tayo umalis dito, basa naman, sali, para makakuha ng revelation. Kaya binalot. Yan, biblical pala yung Sharon. Kaya binalot ng tapes ang minasang harina. O ano, pili, magdadala ng bag o babalutin mo? Magdala na ng bag paghahayo. Yeah. 35. Noon, nakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas, mga pilak, ginto. Tulad ni sinabi ni Moses, 36. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sabay-sabay sa ganitong paraan, nasamsam nila ang are-arean ng mga Ehipsyo. Sino ditong tatayo, hahawakan ng kanyang espada, hindi papayag, sasamsamin ko lahat ng inagaw ng kaaway sa pamilya ko, sa ministry ko, sa business ko. Sige, tumayo ka, samsamin mo, mag-gesture ka. It's samsaman time. Sige, mag-gesture ka. Hay, Satanas, akin yan. Nagpa-hospital ka, gumastos ka ng 1,000. Hay, Satanas. Ang pang-anim na blessing of the Passover, divine transference of wealth. Minsan po, pinupunta, okay pa ba ako magpatuloy? Okay pa ba? Kaya pa? Minsan, dinadalo ko po yung lupa natin. Nabalitaan ko, si Bishop pupunta doon. Naku, gubat na gubat pa ho yung lupa. Sabi ko doon sa mga leader, si April daw ho, January yun. Pupunta si Bishop. Kailangan, humakbang tayo. Magpa-Thanksgiving tayo doon sa lupa. Pag tinin mo yung lupa, pwede kang lumangoy sa lupa. Ang magagastos na panambak, akala ko'y 10 lang. Naku, 80 pala. 3,500 ang isa. Ang yabang ko. Sige, tayo magpapahakot. Papatambakan natin dahil sa April pupunta si Bishop, dito tayo mag-worship. Pero hindi ko alam kung saan kukuha. At may mga hinipo si Lord. Nakabili kami ng 30. Naka 1/4 namang tabon.
Pagkatapos ng 30, wala nang laman ang bag. Sabi ko, Panginoon, na-declare ko na. Huwag mo namang ipapahiya tayong dalawa. Basta, nilalakasan ko na lang aking loob. Sabi ko doon sa, doon sa ino-orderan ng panambak. Basta, dalahan mo ako ngayong week na ito. Sige, sir. Pero nagtaas na. Pandak na lang, hindi nataas. Ay, ganun pa, magkano na? Porto na. Ha? Wala na akong magagawa. O sige, deliveran mo ako. Hindi ko alam kung saan ako tatago. Pero nung pagkahapon, biglang merong magpa-pop up na message at magtatanong, Pastor, may GCash po ba kayo? Kaya, Pastor, kung wala ka pang GCash, mag-download ka na bago umalis. Bakit? Dahil padadalahan ka ni Lord ng cash. 2 Corinthians 8 verse 9. Ano sabi? Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoong. Sino dito naniniwala mahal ni Lord ang kanyang ministry, pati siya? Ay mo, kapatid, kasali tayo sa malilipatan ng mga pondo sa Apostolic Revolution. Ha? Para lang ito sa may bag. Inuulit ko. Para lang ito sa may bag. Tumatanggap din ho ako ng Bitcoin at saka XRP at saka Ethereum. Are you excited? Hawakan natin ang ating sword. Spiritual sword. At mag-declare tayo. Isipin mo, pamula nung mag-serve ka kay Lord until now, na mabor naging ka kahit hindi pa. Isipin mo, yung mga na-delay na blessing. Isipin mo, yung mga blessing na hanggang ngayon ay na-abort. Baybayin mo kung anong mga yon. Kapatid, i-declare mo. Sasamsamin nating lahat yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. At the count of 3, we will open our mouth, we will shout, speak in tongues. 1, 2, sige. 3, 4, tongues. Sharabakarabakatarabashande. Lord, for our weapons of warfare are not carnal. Yes. Yes. Hurabababa shakaramakata. Take your sword. Take your sword. Stand like a warrior of God. Put down your slingshot and take your sword and fight every Goliath. Sharabakata. I declare, Lord, sa lahat ng mga nagtanim dito sa offering box na ito, you will restore what the enemy has stole in Jesus' name. Everybody say,